Inihahandog ng ugnayan ng manggagawang migrante tungo sa pagunlad o umangat taang. Ugnayan sa impapawid. Dito katotohanan ang pinapanigan at dito interes ng bayan ang pinoproteksyonan, hindi ang interes ng ilan. Magandang gabi sa ating lahat, sa lahat ng mga kaimpapawid. Narito na naman tayo ngayon sa ating Ugnayan sa Impapawid, Radyo Roma, mula pa noong 1999. Nasa ika-153 broadcast na po tayo, mga kaimpapawid. Magandang umaga din sa ating mga kababayan dyan, sa ating bansang minamahal, sa Pilipinas, at kahit sang lupalop ng daigdig na kung saan tayo nakakarating. So, tutok na muli tayo dito sa ating Ugnayan sa Impapawid, Facebook. At don't forget to share. Tsaka kung may mga tanong tayo, dahil talaga namang lumalala ang tensyon, no? Lumalala ang tensyon at mainit itong ating pag-uusapan sa ngayon. Kaya ito ang inyong makakasama sa isang oras, si Father Aris Miranda. Magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Italia at magandang umaga naman sa ating bansang Pilipinas. Gaya po ng nasabi ni Father Aris ay medyo mainit po ang issue na ating tatalakayin ngayong gabi. Pero bago po ang lahat, atin po munang i-welcome ang buwan ng Nobyembre. Kahapon ay Nobyembre 1, araw ng mga santo at ngayon naman po ay araw ng mga kaluluwa. At ipanalangin ang mga kamag-anak natin at mga mahal sa buhay na nauna nang namayapa. At sana po ay magkaroon ng eternal peace kanila. At sana kung di man natin sila nadalaw, sana sila ay dumalaw sa atin. Yun lamang po at magandang gabi po ulit sa inyo. Yan ang isang medyo nakakalungkot sa ating bahagi, ano? Kasi siyempre nakagawian natin na tuwing undas ay naroon tayo sa sementeryo. Kahit 31 pa lang ng Oktubre, nagsisimula na tayong dumalaw sa puntod ng ating mga mahal sa buhay. At dahil tayo ngayon nandito sa labas sa ibayo, sa ibang bansa, ay talagang hindi natin nagagawa na yung ating nakaugalian. So, isa din to sa puntong namimiss ko rin kasi siyempre dito nagkakasama, nagkakapisan ang mag-anak, ang buong pamilya, lalo-lalo na sa panalangin o sa ating mga mahal sa buhay na yumao na. Kaya ang ating mga dasal ay malaking bagay, kaya kahit saan man tayo naroroon, ang ating mga dasal ay umaabot sa iba't ibang sulok ng daigdig. At hangad natin na sila ay naging mapayapa, siyempre yan ang ating laging panalangin. At kapayapaan din sa buong daigdig kasi nga puro tension nga itong ating pag-uusapan. Ang mga kababayan natin ngayon o hindi lang sa mga kababayan, buong daigdig, no, nakatutok dito sa gera ng Israel at Palestina. So bagyan nakalimutan yung gera ng Ukraina at saka Russia at saka lalo tayo sa Africa. get over dun eh. Precisely. So, naman. bagay ito na naman. Tapos meron na namang nagbabagang tensyon, no, dito sa ating isla, sa Pilipinas. Kaya ito yung ating pag-uusapan sa gabi ito. Okay. At sa ulo ng ating mga balita, 19 patay sa nagdaang eleksyon ayon sa COMELEC. 48% ng pamilyang Pinoy nagsabing mahirap sila. 2023, PSK official na nagtapos, COMELEC. At daan-daang nagpoprotesta sa Embahada ng Israel sa Metro Manila. At sa mga laman ng ating balita. At ang ating pong unang balita, 19 patay sa barangay at sangguniang kabataan elections ayon sa COMELEC. Umabot sa 19 na individual ang nasawi habang nasa 19 rin ang sugatan sa magkakahiwalay na insidente ng karahasan na naganap sa kasagsagan ng buong campaign period sa barangay at sangguniang kabataan elections. Resulta ito ng 29 na election-related violence na naitala ng Commission on Elections o COMELEC mula Agosto 28 hanggang Oktubre 30 ayon kay spokesperson Attorney John Rex Daudianco. Nakapagtala rin ng 113 iba pang insidente ng karahasan na iniimbestigahan na ng mga awtoridad kung may kinalaman din sa eleksyon. Karamihan sa mga insidente ay naganap sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR-MM
na may 13 insidente at nagresulta ng pagkasawi ng 11 individual at pagkasugat sa 14 na iba pa. May 12 suspect sa mga insidenteng ito ang nadakip ng mga autoridad. 3 insidente ang nangyari sa Region 1 na may 1 nasawi at 3 ang sugatan. 3 insidente sa Region 10 na may 1 sugatan, 2 insidente sa Region 5 at sa Region 7 na parehong may 2 nasawi. At 2 rin sa Cordillera Administrative Region na may 1 nasawi. Nakapagtala ng tigisang insidente sa National Capital Region o NCR. Sa Calabarzon na may 1 nasawi, Region 8 na may 1 sugatan at sa Region 9 may 1 nasawi. 48% ng pamilyang Pinoy nagsabing mahirap sila. Sa tingin ko hindi lang 48%. Halos kalahati ng mga pamilyang Pinoy nagsasabing sila ay mahirap base sa resulta ng survey ng Social Weather Stations na inilabas nitong Martes. Ayon sa survey, 48% ng mga pamilyang Pinoy ang nagsabing sila ay mahirap. By 25% ang nagsabi na sila ay hindi mahirap at 27% ang nagsabi na sila ay nasa borderline. Mas mataas ang naturang bilang ng 3 puntos kumpara sa resulta ng survey na isinagawa noong Hunyo 2023 na 45% lamang ang porsyento ng mahirap na pamilya. Bumaba naman ang 6 na puntos ang nasa borderline families mula sa 33% habang ang nagsabing sila ay hindi mahirap ay tumaas ng 3 puntos mula sa 22%. Ana ng Social Weather Station, ito ay katumbas ng 13.2 milyong self-rated poor families noong Setyembre o pagtaas mula sa 12.5 milyon noong Hunyo. Dagdag pa ng SWS, ang pagtaas ng bilang ng mga pamilya na nagsabing sila ay mahirap ay kombinasyon ng pagtaas ng bilang ito sa lahat ng lugar, partikular na sa Mindanao. Pagbaba sa balanse, Luzon o mga lugar sa Luzon na nasa labas ng National Capital Region. Lumabas din na sa survey na 6.6% o 1.8 milyong pamilya ang newly poor o dating hindi mahirap sa nakalipas na 1 hanggang 4 na taon. Ana ng Social Weather Station. Isipin mo, Mindanao pa, and doon yung food basket eh. At para naman po sa ating ikatlong balita, 2023 BSKE, opisyal lang nagtapos ayon sa COMELEC. Opisyal nang nagtapos ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE nang matapos na ang canvassing ng mga balota sa lahat ng 42,001 barangay sa buong bansa. 100% complete voting and canvassing nationwide, no failure of elections, deklarasyon ng COMELEC. Naiproklama na rin ang lahat ng nagwagi sa halalan maliban sa mga sinuspindi ng COMELEC dahil sa mga kinakaharapang kaso at sa mga mayroong tie votes na re-resolbahin pa. Sa kabila ng mga naulat ng karahasan, idinilakla rin ni Garcia na pagpupay ang pagdaraos ng BSKE habang sinabi niya sa mga kritiko na wala namang perpektong halalan. Sang-ayon dito, ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPRCP patungkol sa eleksyon sa labas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi rin umano perpekto ang eleksyon dahil sa mga ulat ng irregularidad, katulad ng mga flying at fake voters kung saan may mga bumoto sa ilalim ng pangalan ng ibang botante. Daan-daan nagprotesta sa Embahada ng Israel sa Metro Manila. Higit 600 na nagprotesta sa Embahada ng Israel sa Bonifacio Global City, Taguig, kahapon, Oktubre 31 para batikusin ang okupasyon, walang tigil na pambobomba at hinosidyo ng Zionistang gobyerno ng Israel sa Gaza. Pinangunahan ang protesta ng International League of People's Struggles o ILPS at Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Sa kabila ng panggigipit at pangaharang ng mga pulis, nakapag-marcha papalapit sa embahada ang mga nagprotesta. Kinundi na nila ang pagpatay ng Israel sa abot na sa 9,000 Palestino, kabilang ang halos 4,000 bata at higit 2,000 babae sa Gaza mula noong October 7. Ang grupo ang nagpapatuloy na hinosidyo ng Israel na suportado ng US ay lantarang paglabag sa international na makataong batas. Kinundira rin nila ang rehimeng Marcos na tumangging bumuto pabor sa isang resolusyon para sa isang humanitarian post sa United Nations. Anila, duguan ang kamay ng rehimeng Marcos dahil sa pagsuporta nito sa hinosidyo laban sa mamamayang Palestino. Lumakring sa protestang ilang mga Palestino na nasa bansa, mga grupong Muslim at iba pang organisasyon.
Ayon sa isang ulat, lumahok ang 20 anyos na Pilipinong-Palestino si Muhammad Amir sa naturang protesta. Maluluha-luha siyang nakiisa sa panawagang Free Palestine o Palayain ng Palestine, habang inaalala ang kanyang mga kaanak na nakatira sa Gaza at ngayon patuloy na umaharap sa mga pag-aatake ng Israel. At yan po ang mga laman ng ating mga balita. Mula po sa Filipino Star ngayon at Human Rights International People Struggles ang Bayan. Kayo po ay nakikinig sa Ugnayan sa Himpapawid. Magtanggol, ipaglaban natin karapatan, matuto at malibang, mag-ibang talakayan, mainit na isyu ay ating pag-usapan. Ugnayan sa Himpapawid, programa ng migranteng Pilipino. Ugnayan sa Himpapawid, mula Pilipinas hanggang Roma ang ating kwento. Ugnayan sa Himpapawid, programa ng migranteng Pilipino, sariwang balita, buhat sa bayan ko. Ay ating pag-usapan. Okay, so pagkatapos natin marinig yung mga balita na yon ay eto na tayo ulit. Sasalang tayo dito na wala tayong kasamang bagong muka. Dahil busy Pero ang Father, ating baka mga- naman sa susunod magkaroon na tayo ng bisita kasi ay nabago na yung oras natin eh. Medyo tumaas ng konti. Kaya nga medyo 7 hours na ba tayo ngayon? Oo, Okay, 7 hours na medyo po. nahirapan Dahil na dati tayo. talagang sakripisyo yung paggising ng mga bisita natin eh. Alas 3 ng madaling araw tayo magsisimula. So mga 2:30, gising na sila, naghahanda na sila. Kaya sabi nga, sakripisyo talaga yung ganitong paraan ng pagsiservisyo. Pero siyempre, lagi naman nakahanda ang ating mga kaibigan, ang Mhm. ating mga kasama na handang magbahagi ng kanilang mga kaalaman, alang-alang dito sa tamang impormasyon na mailalahad natin at bibigay natin sa ating mga kahimpapawid. So, kasamang bits, ang lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ukol sa isyu sa West Philippine Sea. Mhm. Medyo napakabigat. Kailangan yata natin ng lawyer dito no? So, Baka hindi natin kakayanang i-discuss ano. kaya natin yan. So, baka pwede mong basahin mo na yung ating context. Sige po. Medyo So, nabanggitan ni Father Aris yung tema. Ito po ang nilalam ng konteksto. Matatawag bang makabayan kung wala kang pakialam sa usaping West Philippine Sea? Sa nangyayari ngayong nakakaalarma na ang ginagawa ng China sa sinasakop nilang parte pa ng nasasakupan ng ating bansa. Dapat lamang na tayo ay mag-alala bilang mga makabayang Pilipino. Nakahanda ba ang bansang Pilipinas sa provokasyong ginagawa ng China ngayon? Na bawat araw ay may nakaambang panganib sa atin at direktang naapektuhan ang mga mangingisda at mga naninirahan malapit sa karagatang nabanggit. Atin ang bahaging iyon kaya dapat lamang na ipaglaban ang karapatan ng ating bansa upang iyon ay ariin at gawing pagkukunan ng yamang dagat. Igiit dapat ng gobyerno ang karapatang iyon na naipanalo na noon pa man at nararapat lamang na palayasin ng sinumang banyagang sumasakop doon. Tama na ang mga pagpapanggap ng ilang politiko na noon ay halos di kumikibo, pero ngayon ay nakukuha pang magsuot ng protest t-shirt gayong di nauunawaan na dapat ay noon pa nila pinanindigan na ito ay ipaglaban. Sana matanim sa isipan ng bawat mamamayan na ang tunay na pagiging makabayan ay iyong handang panindigan ng karapatan ng bansa sa angking teritoryo nito laban sa mga sumasakop na dayuhan. Dahil iyan ay ginampanan na noon pa man ng ating mga bayani na tunay na nagtanggol sa ating lahi at sariling bansa. Yun po.
Ayun, tunay nga bang makabayan? Mukhang mabigat yung tanong na yun kasama ang Grits, kasi sa simula pa lang matawag bang makabayan kung wala kang pakialam. Kasi O po sa noon English, napansin natin hindi sila kumikibo noon, 'di ba, nung nakaraang administrasyon. yung nakarang administrasyon, di ba, magje-jet ski pa nga raw si ano Kaya si nga ho, Pangulong kaya Duterte. nakapagtataka Tapos ngayon parang medyo nag-iingay yung ibang mga politiko na hindi nakapagsalita noon. More electionist kasi. Mm. Kaya nga yun ang ano. So actually, itong issue na to ng West Philippine Sea ay hindi lang naman yan itong nagraang 10 taon dahil napakahabang kasaysayan ng lugar na yan actually, no? So yan ay ika nga bunga ng napakahabang mga conflict, no, sigalot ng Asian countries kasi kung ating tutuusin yan sa kasaysayan naman, ang kasama diyan ang mga claimants diyan tulad ng Japan, ng Vietnam, ng may Malaysia, Indonesia, no? So yung mga karating na Ito mga malalapit sa ating bansa mga kapitbahay natin, Southeast Asia. bahay. Kaya yun yung ang isang kasi kung balikan natin yung kasaysayan nito, nagsimula yung mga dispute na yan, sinasabing maritime dispute, noong 1895 pa. So, sa ganitong katagal na panahon, no, yan ay nagsimula pa nung sigalot ng Sino-Japanese War, no, yung panahon ng giyera ng Hapon at ng mga Inche, no? Kasi yung pagkiklaim nga doon sa hanggang ngayon, no, talagang lumalala yung tension kasi alam naman natin kung anong meron diyan. Bakit yun? Ano bang pinag-awayan nila diyan? Medyo nakakatuwa nga tingnan kung titignan mo yung mga picture. Ano ba yung Scarborough, di ba? Napakaliit lang siya na napakaliit na matatawag ba nating isla yan? Shoal, no? Shoal ang tawag yan. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan. Yun ay isa sa mga... Father Aris, mainam siguro pakita muna natin isang short video para meron tayong parang short background ng ating pag-uusapan. Okay, kasama ng Edo. China at hindi ang Pilipinas ang dapat na tumigil sa ginagawang panggugulo sa West Philippine Sea. Ito ang mariing pahayag ng Armed Forces of the Philippines sa mga bagong paratang ng China sa Pilipinas, kaugnay sa umano'y panghihimasok ng ating barko sa may Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa AFP, kamakailan lamang ay nagsagawa ng sovereign patrol ang BRP Conrado Yap sa lugar kung saan binuntutan ito ng isa sa mga barko ng China. Hindi naman nagpang-abot ang 2 barko at walang anumang untoward incident ang nangyari. Subalit matapos ang pangyayari ay naglabas ng pahayag ang China kung saan inakusahan ng Pilipinas ng panghihimasok sa kanilang teritoryo. Sa kabila ng paulit-ulit na harassment at panggugulo sa West Philippine Sea, kabilang na ang makailang beses na pangaharang sa rotation at resupply mission ng Pilipinas, nanindigan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na obligasyon nila ang pagsasagawa ng RORE mission sa may West Philippine Sea. Ito ang tugon ng AFP nang matanong kung bukas sila sa ideya sa pagsama ng ibang mga bansa sa RORE mission. Muling ginit ng AFP na may independent policy ang Pilipinas kaya hindi tama na sabihing dinidiktahan lamang tayo ng ibang bansa kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Samantala sa isang pahayag na inilabas ng Department of Foreign Affairs, muling iginit nito na ang China ang siyang nanghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Minsan pang nanindigan ng DFA na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Binigyan din rin nito na walang legal na basihan ang mga akusasyon ng China na nagpapalala lamang ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayun. So, talagang... Okay. So, talagang lumalala ang tensyon kasi 'di ba nagkaroon na merong incident doon na binangga na, 'di ba? Oo. Saka yung pananakot nila sa mga mangingisdang nagagawi. Kakaawa ng mangingisda. Well, Kaya talagang Father, makikita mo talaga na dapat talaga yung confidential fund mabigay sa Coast Guard so yun na nga sa halip na gagamitin ng Department of Education at sa mga iba-iba pang mga civil agencies ng gobyerno. Pero siyempre
bakit nga ba talagang pinag-awayan yung West Philippine Sea na yan? Actually, hindi naman yung West Philippine Sea. Ang tawag niyan dati, yan ay South China Sea, di ba? Tapos nagbaba ng claim ang China, yung ginamit nila yung 11 dash line, na kung saan yung 11 dash line na yun ay napakalumang claim ng historical claim yun, dahil kung titingnan mo yung date ng 11 dash line claim na yun, bago pa ang panahon ni Kristo eh. So 200 years before Christ, mayroon na silang claim dyan kasi hanggang sa mga dynasty nila. No? Pero siyempre, wala na yung 11 dash line kasi naisapinal na yung 9 dash line at yun yung nagiging claim natin. No? Kung titingnan natin, of course, malaking bahagi dyan yung economic factor nung awayan na to. Kasi siyempre, meron namang malayang paglalayag. Pero ngayon na binabakura na nila ito at crucial kasi yung South China Sea o yung West Philippine Sea na tawag natin. Kasi tinawag na yan West Philippine Sea natin noong mga 2010 o 11, something like that. Later na lang yan. So, dahil noon pa man, 1960s pa, 1969, ay nakitaan na nila, batay doon sa Geological Survey noong 68 and 69, na yung potential, yung probability ng oil sa East China Sea. No? So, yung energy resource yan ay isa sa mga heavily disputed na issue dyan. Kasi alam natin na ang China, ang kanyang ekonomiya ay lumalaki. At yung pangangailangan, siyempre, ng enerhiya niya ay lumalaki din. No? Kaya matindi yung pambabakod niya sa mga lugar na yan na kung saan wala na sila talagang claim dahil nga ay yan ay naiakyat na sa arbitration tribunal court at naipanalo natin yan nung I think naipanalo yan 2016, no? Hindi ako nagkakamali, 2016 mula 2013. So after 3 years naipagwagi yan at siyempre malaki ding bahagi dun sa actually yung pag-akyat ng claimant na to, yung mga progresibong parties natin. No? Dahil nakikita nga natin yan, yung malaking potential na maaari hindi lang maaari, na makapagbigay talaga ng malakas na sustento sa ating pangailangan sa langis, lalo-lalo na sa panahon ngayon na kung saan ay masyado tayong dependent, no, sa supply ng langis mula sa Middle East. Sa Middle East. Medyo nakatakot. May mga tension na rin sa Middle East, tsaka maapektuhan tayo kapag talagang lumala yung nangyayari sa Middle East. Precisely. Pag nayanig na yung Middle East, yanig din yung ating ekonomiya dahil masyado tayong nakadependent sa mga supply ng So, yung probability ng oil dyan sa at di ba, meron na rin mga oil rigs dyan actually, no? Meron na. At saka yung gas. Yung gas. Yan, yun yung isang dyan, yung gas. So meron din yung sa Malampaya gas, no? Diyan sa area ng Palawan, no? So ito yung sa tingin ko, ito yung napakalaking dahilan kung bakit nagiging agresibo yung China, no? Noon pa man ay talagang naging agresibo na sila at ngayon mas matindi. Actually, hindi lang tayo first time itong nagkaroon tayo ng tension sa kanila dahil 'di ba yung kumatandaan natin yung Scarborough Shoal, no, yung nabanggit ko na kanina, yung Mischief Reef, no, na kung saan ay binangga din yung nagkaroon ng enkwentro yung ating Coast Guard, no, sa kanila at halos magkagera ng noon, although naswata yung posibilidad na magkaroon ng gera at biglang humuhupa yung tensyon ng panahon na yon, no? So, pero ito na naman ngayon. Siyempre, ang nasa diyan, tayo ang may laban naman talaga yan. Dahil unang-una ay sa loob ng ating yung exclusive economic zone, no? So, yun yung isang yun nga ang isang factor na kung saan ay meron tayong malaking claim dahil pasok yan sa ating tinatawag nating exclusive economic zone. Ibig sabihin, teritoryo natin yan. So, yan? Yung claim of sovereignty, no? Bahagi ng ating exercise of sovereignty ng ating bansa
yung claim ng territory na yan, na hindi dapat yan pagmamayariin ng ika nga ng China. At siyempre, naiangat na yan yung, at naipagwagay na yan sa ano eh. So baga mayroon tayong tinutungtungan sa ating laban kung tutuusin at kung ang ating presidente magiging agresibo. Dahil hindi naman tayo, sa tingin mo ba, makipaggira tayo sa kanila? Eh, kaya po ba? Yun ang tanong. Obviously, wala tayong ganong resources. No? Mm. Ano nga eh, ang bagay yung symbolic na laban natin dyan, yung nakabalhura na ng barkong lumang-luma na, na kinakalawang na. Kasi yun yung, yung naval ship yan, di ba? So, simbolo yan ang claim ng territory ng Ito'y panahon yata ni Erap yan eh, nung sinadsad nila yung barko na yan dyan eh. No? Para So, talagang hindi na aalisin doon. Kumbaga sa parang monumento na yung lumang yung lumang naval ship na yun. monumento na nga, hindi na maalis yan. Baka magkakalas-kalas yan pag hinapon yan. Saka hindi naman pwedeng Parang alisin simbolo yan. natin na atin yung lugar na yun. Para siya nakabantay, ganon. Precisely, kasi dahil siya ay naval ship, so ibig sabihin, claim ng territory mo yan. Hindi naman yan commercial ship eh. Pag commercial ship yan, ay pwedeng yan, atakin, pwedeng yan. Pero dahil yan naval ship, simbolo yan ng ating bansa at dahil teritoryo natin yan. So, kaya ang ginagawa di ba ng mga Incheck, no? Nagtayo na sila ng mga, may mga iba-ibang islands na tinayuan na nila ng ikang airstrip, no? May mga airport na sila dyan na kung saan ay naglalanding yung kanila mga military equipments, mga air assets nila na So, yun yung Father, din pala issue din pala ng climate issue din dahil nakakasira na rin sila dun sa ating coral reefs dun sa lugar na yun. precisely. Di ba may kaso yan actually? Lately, no? Parang lumabas lang yan eh. Mayroong panukala na naman ito si Boyeng Remolla, no? Na kung saan gusto niyang kakasuhan ng tawag nito. Damage. Yung doon sa damage ng dahil kung tutuusin na dapat naman talaga kasi nasira yung ating coral, no? Tapos saan yung pinamamahayan ng ating mga isda. So, kapag nasira yan, hindi lang ang mga tawag nito, hindi lang ang mga mangingisda ng Zambales o Pangasinan ang may sasakripisyo, kundi buong Pilipinas kasi yan eh, usapin ng food security natin yan eh. So yun yung isa sa mga dapat tayo mga Pilipino ay handa ring ipaglaban natin yan kasi hindi lang naman yan ang simpleng mangingisda ng Zambales at Pangasinan ang naapektuhan dyan at ng Palawan, kundi buong Pilipinas kasi usapin ito ng seguridad o kasiguruhan sa pagkain. No? So yun din ang isang na kung masira yan, siyempre masira na rin yung tahanan ng mga isda. Yung ecosystem na sinasabi nga. Precisely. So sana pupunta yung mawawala na tayo ng mga isda. Actually ngayon, hindi na nga sila makakalapit yata yung mga mangingisda. Hindi na sila makapangisda dahil talagang may takot na rin eh. Natakot na rin sila. Actually, yung mga malilit na island, tulad ng Scarborough Shoal, kasi yun yung anong tawag niya? Baho di Masinloc eh. So actually, ito yung Scarborough Shoal na sinasabi natin. No? So actually dyan, yung Baho di Masinloc, yun talaga yung parang refuge ng mga mangingisda, no? Kasi diyan nakaangkla yung kanilang mga mother boat, no? Kasi yung mga isda naman kasi sa atin mga maliliitang lang eh. So meron silang malaking bangka at may mga parang nila, tawag doon, may permata sila parang gano'n. Kasi muna nakaangkla tapos saka sila mangingisda sa mga pangingisda. Kaya nga mabot sila ng 2 linggo hanggang 1 buwan, no? Na mangingisda saka sila makakauwi. So sabi nga nung mga mangingisda, dati-rati, nung nakakapasok pa sila dyan sa Baho di Masinloc, kumikita, ang bawat mangingisda, kumikita sila, sa bawat palaot nila dyan, kumikita sila ng $100. So that's about 5,600 no, pesos sa kada mangingisda. No? So kung tutuusin, yung 2 linggo nilang pumapalaot sila at mag-uwi sila ng 5,600, malaking bagay na yan para sa kanilang pamilya, di ba?
So, pero ngayon, magkano na lang kinikita nila? Ang niuwi nilang nila ay 230 pesos lang daw, no? Mm. Baka So, doon lang sa halos malapit lang sa kanila, hindi na sila makalayo. precisely. Ang isda ay halos sinado sa laot talaga, nasa dakong malayo't malalim. At bukod doon, ay hindi na rin sila makakapalaot ng gusto dahil siyempre hirap na rin sila dahil gumagamit siyempre ng gasolina o crudo yung kanilang mga bangka. At yung presyo at litro ng gasolina o crudo ay napakataas. Taas So, na rin. Mm. kaya yung pamumuhunan sa pangingisda sa lugar na yan ay talagang medyo mahirapan na silang gusto. Bukod dyan, siyempre merong threat, no? Dahil kung medyo nakakagulat na kung titingnan mo yung mga video, no? Napakaraming mga barko, yung commercial vessels, at saka yung maritime vessels, at saka yung naval vessels, no? Yung Coast Guard ng China. So talagang napaka-agresibo ang kanilang pagbabantay, no? So, sa tingin mo ba, paano natin yan ipagwagay na natin yan. Pero paano natin mapatigil itong panghaharas, no, ng China? Na kung saan, kung tutusin, hindi naman talaga tayo kaya makipaggera at hindi naman yan ang solusyon. Ang dami na nga gera nagaganap sa buong mundo, tapos sasama pa tayo doon sa gera na to, no? So, iyon ang kung tutusin, wala ka naman talagang ilalaban. Pero ano bang ating magiging armas na kung saan mapanindigan natin ang ating soberanya bilang bansang Pilipinas? Siguro mas matapang na napahayag mula sa ating gobyerno. Ganon. At saka paghingi na rin ng tulong sa mga kapitbahay nating bansa na naniniwala doon sa claim natin. Sa At tingin ko, ma-pressure itong China. Ganon. precisely, yung expanding yung diplomatic relations. So, well, marami na namang kahit na nagsalita na rin, although hindi masyadong matalas yung mga binitawan ng presidente sa tuwing merong insidente nagaganap kasi over-diplomatic yung kanyang presentation. Pero kung titingnan mo rin ay napakahina rin yung kanyang mga binibitawan salita, no, bilang presidente, no? Mayroon namang malinaw na linya na pwede namang ilaban yan through, siyempre, yung diplomatic process at saka yung political. Bagamat nag-file na sila napakamay yung diplomatic protest, na ilang daan na yung diplomatic protest. Pero siguro panahon na rin na umaasa sila doon sa Code of Conduct. Ito yung agreement, no, ng mga bansang nakapaligid na upang matutulan itong pangimasok ng ano. At siyempre, medyo nagiging medyo ano rin ako dito kasi siyempre hindi mawawala yung papel ng US dito Yun nga po parang may narinig akong sinasabi ng US na huwag gagalawin ng China ang Pilipinas Well, actually, ever since na nagsimula yung dispute dyan, maritime dispute, andyan actually yung US na sumasawsaw. Kasi siyempre malaki ang kanyang economic interest. Kaya nga laging nandyan siya. Ever since nung claim pa ng panahon ng mga ng mga Hapones, yung Sino-Japanese War, no? Andyan na yung purpose. In fact, merong base militar ang US dati dyan sa Okinawa, no? Okinawa, Japan, no? Parang wala na rin yata sila ngayon dyan. Pero hanggang ngayon, at kung maalala mo yung panahon pa ni Hillary Clinton na sila yata yung Secretary of State, no, na nagsimula na silang pag-usapan itong parang partnership, yung Asia, tipong Asia-Pacific cooperation. No? So, kasi nakikita nga nila na ito na yung malaking alternative resources ng US para sa kanilang ekonomiya, yung Asia. Kasi ngayon ang Asia ay talagang namamayagpag na siya. At bukod dito, siyempre ang China, no? Kasi yung laban nila. Kaya natutok ang mata ng US sa Asia. Yun ang at yun itong delikado. Kasi pag nagbanggaan yung ito yung malaking threat actually dyan. Pag nagbanggaan yung dalawang bansa na yan, siyempre tayo ang yung mga nasa gitna, yung mga maliliit na bansa na pinakikinabangan nilang dalawa. Sigurado. Talagang sigurado yan kasi alam naman natin na, 'di ba, ilan na yung EDCA sites ng Pilipinas, 'di ba? Yung yung Enhanced Defense Cooperation with the United States, no?
'Di ba lately lang sa panahon nito ni BBM na nagdagdag sila ng 5 EDCA sites. Parang halos nasa 8 EDCA sites na 'yung nasa Pilipinas. Halos napaikutan na rin tayo ng mga no? So bumabalik talaga sila bagamat wala ng base militar sa atin. Kasi dahil dito sa Sa ibang, interest sa niya, ibang pamamaraan. yan ang ginagamit nila ngayon. So ginagamit nila itong tensyon ng hindi lang ito nangyayari sa Pilipinas kasi kahit yung mga tensyon nila sa Vietnamese, yung Japanese at yung Malaysian claim dito sa nandyan lagi ang Amerika. Papel lagi sila dyan, okay? So from time to time naglalabas din sila ng kanilang mga assets, so military assets, lalo na yung kanilang mga aircraft carrier, no? Para talagang pakita din nila sa China na nakahanda kami dumepensa sa ngalan ng dumepensa sa mga bansang ito na binubuli ng China. So ang dyan, pero siyempre medyo sa panahon nitong ganitong tension, napakalaga yung presensya in that case kasi pero napakalaga in the sense na parang deterrent, no? Pero ang problema kapag sumiklab yung gulo, yung gera nitong dalawang malalaking bansa at tayo talagang kawawa. Tayong kawawa talaga. Mapupulbos kasi siyempre launching pad yung ating bansa. Ever since naman na nagkaroon ng US bases sa atin, nagiging strategic ang Pilipinas in terms sa kanilang interest sa Asia Pacific at maging kahit doon sa parte ng Middle East. So, yun yung isang interest sa Asia Pacific at maging kahit doon sa Teka, sumabay yung So, akala ko meron may nabuksan yung isang okay. So yun yung tingin ko kasi baka may mga tanong dito sa ating sa ating comment section. May mga tanong ba? Okay. So, Teka. well, batiin mo na natin din itong May mga tanong daw pong pumasok Asan ba dito? So pa-check Ito, baka may Milita. mga tanong sila o meron kayong mga idea. Ito daw po ang tanong, ano po ang pagkakaiba sa pananakop ng Amerika sa pananakop ng China? Hindi ba po kailangan na manindigan ng mga Pilipino na maging independent ang bansang Pilipinas? Ayun. So ano ba sa tingin mo? Ano ba pagkakaiba ng pananakop na yan? Hindi, parehong more on economic Parang ganun Saka territorial. Dahil alam naman natin ng China na nag-e-expand talaga sila. Lalo na ngayon na kung saan kung titingnan mo, pabagsak na rin kasi naman talaga ang imperialist ng US. Okay? Makikita mo yun sa economic side, talagang palubog ang US economy. At lumalakas ng gusto yung ekonomiya ng China. Okay? In China. Pero makikita mo yung strategy ng China, hindi siya nakipag-engage in terms of war. Kaya nga, ang tingin ko nga dito, malabo namang humantong sa gera pa yan sa panahon ngayon. Dahil kung titingnan mo yung nagiging track record ng China kung sa kanyang pananakop, hindi niya ginagamit muna yung armas niya. Kung di ako nagkakamali. Halimbawa, kasi yung Belt and Road Project nila, di ba? Na kung saan ay parang sasakupin niya yung buong mundo Napapansin ko nga, kasi kagagaling ko lang din sa East Africa, no? Tanzania, Kenya, Uganda. Kung ikukumpara ko yung nanggaling ako doon, that was 10 years ago, no? Lalo na sa Kenya, nung nandun ako, first time ko na sa Kenya, 2011. Ang laki ng pinagbago kasi yung kanilang mga highway ay napakalapad. Pero ang nagpatayo niya lahat yan ay inche. So talagang massive yung expansion yung sa Belt and Road Project. No? In fact, tinangkad din nilang yung Europe. No? Yung Italy nga, di ba, nagkaroon ng agreement dito sa dating Prime Minister. No? So yun yung kanyang strategy na sakupin parang sakupin niya yung buong daigdig, no? In the name of economic sovereignty, economic development, no? So ganun siya katindi at kahit sa side ng West Africa, no? Ito naman sa mga Francophone, no? French-speaking Africa. Yung napunta ako noon sa Sierra Leone, panahon ng Ebola, no?
napakaganda ng mga kalsada ng ano. At alam natin Sierra Leone ay isa yan sa pinakamahirap na bansa. Pero yung infrastructure nila ay napakaganda at napakapulido. Ang nagtayo, siyempre, mga Inche. Funded by China. Funded by Chinese. At saka meron siyang malaking laboratory doon sa research na. Mm. So talagang very aggressive yung kanilang ika nga economic tawag nito pananakot, no? Economic, Yan ang kapansin-pansin natin. Kaya parang ang tingin ko nga kung titingnan natin yung mga kaganapan, bagamat may tension, pero sa tingin ko hindi pa tayo hahantong doon sa ganong pansinin na lang po natin yung nangyayari dito sa Italia. Dami nang nagsarang mga Italian na negosyo. Sino na yung mga nasa loob ng mga negosyo na yun? puro Mga Chinese. Mula sa mga parlor, sa bar, sa restaurante, sa hotels, lahat halos Chinese na ang nakatao at tauhan na lang nila yung mga Italian at ibang migrants. Precisely kasi Talagang yun. Iniisa-isa na since- yung mga bawat bansa. since 2008, no, hindi nakabangon ang Italy sa economic crisis. Mhm. No? Talagang Kaya- pansin mo, talagang nagsipagsara na yung mga old negosyo pa noong araw. Hindi na sila nakaagapay sa panahon na to, kundi China na yung pumalit. Kaya Chinese. merong ang biro na na God made the world and the rest Chinese. Kaya napakahirap magprotesta dahil lang sasabihin o magpoprotesta ka laban sa China, ano yung gamit mo, ano yung suot mo, ano yung mga dala-dala mo, puro China made. Kaya ang hirap. Mabibitawan naman natin yung mga galing sa China, yung mga products. Alam naman magpoprotesta ka ng kabutugan. Sa lamig naman, siguro sa tingin ko naman, you cannot do away with it. Kasi siyempre, yung mga produkto natin ay makikita natin ay yung made in China ay talagang napakalawak na ito. Kahit yung mga religious articles, no, kung dito sa amin, kasi nasa Roma kami, talagang I think majority na ng mga religious shops o mga religious article shop dito ay run by Chinese na Pati nga po yung mga brand na talagang Italian, yung mga original. Sino ang nananahi? Sino ang gumagawa? Andun sa mga pabrika, puro Chinese din ang gumagawa. Precisely, pero Kaya talagang laganap na sa Pilipinas ka, andyan na yung Pogo, andyan na yung iba-ibang mga mga factory, puro China nang rin ang may-ari. Kaya nga yan ang isa siguro nagpaparelisa. Wala tayong masa nung panahon ni Digong kasi talagang matalik na kaibigan sa ng China. At hindi lang yan, siyempre, Ang laking factor noon nung panahon ni Duterte. saka siyempre yung loot ni Digong, kung ano yung nakurakot niya, ay nakadeposito yan sa facilitated yan ng Chinese So doon na itatago yung yung kanyang mga nakaw na yaman, no? So yun yung isa sa mga kaya nga wala tayong maasahan doon. Kaya yung kanyang palabas lang na mag-jet ski. Ngayon ito naman si BBM, wala rin tayong maasahan diyan sa kanya na dahil kung makikita mo, although hindi ko alam kung natuloy yung pag-withdraw ng mga kontrata na mga infrastruktura ng mga different projects na kung saan funded by Chinese government, pero baka palabas lang din yon kasi malaking investment ng China sa ating bansa. So, kung ganun ba, ibig sabihin hindi na tayo magpoprotesta, hindi na tayo Kikibo. yun ang malaking pagkakamali pag hindi na tayo kikibo. So, Pag nanahimik tayo, talagang itutuloy-tuloy na nila yung pananakot na yan. kahit at saka ang isang pa dyan, siyempre ang laban natin dito actually, hindi lang naman ito laban China, kundi US, kasi andan yung dalawa talaga Oo yung dalawa na yan So yan yung dalawa na yan, kaya dalawang imperialista itong ating inaharap ng ating bayan. At hanggat hindi maninindigan, siyempre dyan, ngayon, siyempre si BBM ay pro-US, no? So, hanggat hindi siya maninindigan, patuloy pa rin yung pangbubuli ng China sa atin,
At hindi lang China ang bubuli sa atin, pati ang Amerika. Ibang klaseng pambubuling ginagawa nila. No? So, meron ng comment dito, basahin ko yung comment ni Bishop dito, Antonio Ablo, no? Na ang US pa rin ang nangungunang impeng bansa. Kaya habang tumitinding tayong laban sa pananakot ng China, ay huwag din nating hayang gamitin itong sitwasyon para magpalawak ang paghihimasok ng imperialistang US sa ating bansa na matagal na sa ilalim ng US. Kaya ito ngayong parang nagiging dilemma, di ba? Kasi on the other hand, saan ka sasandig ngayon yung bansa natin sa ganitong panahon ng tensyon? So siguro ito yung pagkakataon na patunayan na mayroon ngang soberanya ang bansang Pilipinas. At patunayan ng namumuno na hindi lang siya sunod-sunuran dito sa mga malalaking imperialistang bansa ng US o ng China ng US. So ito yung at siyempre sa tingin ko naman ang ating mga kababayan ay nakahanda namang dito nga natandaan ko dito noon meron ditong grupo sa Italia o Roma na yung laban doon sa China pero biglang nawala ito nung panahon ng eleksyon Biglang nahimik sila, no? Pero malakas yung nagiging laban kasi may mga mobilization nga siya naganap dito noon, yung anti-China kasi yung pangimasok nga ng China sa Pero tapos bigla na rin nawala, no? So Kaya dapat talagang ipagpatuloy yung awareness dahil marami sa ating mga Pilipino na kapag ganitong balita ay hindi pinapakinggan, hindi tinusuri. Kaya sikapin natin na sa susunod na tagpo ay ay makuha natin yung isa sa mga guest na mga mula sa atin na makapagbigay pa lalo ng mas maliwanag na pahayag dito sa development nitong pambubuli ng China sa ating bansa. No? So yung hindi ibig sabihin ng ating ekonomiya ay nakadepende sa kanila at maraming made in China ay mananahimik na lang tayo. Kung titingnan natin, grabe din yung pambubuli talaga ng China sa ating bansa ngayon. At halimbawa, nabanggit mo kanina, yung Pogo, no? Na kung saan yan ang isang kaya nga malaking paglapastangan, no? Pambubusabo sa batas ng ating bansa na hindi nila kinikilala, pero hindi rin masyado inuusig, no? Panaka yung mga raid sa mga Pogo, pero dapat kasi tigil na talaga yung Pogo na yan. Dahil ang dami-dami. Sa likod ng mga Pogo na yan, may iba pa lang mga nagaganap Marami kababalaghan. May mga krimen, kidnapping, lahat na halos ng forma ng krimen nangyayari dyan sa likod ng Pogo. Kaya nga So, mga kaimpapawid, ang ating oras alas 10, minus 7 minutos para mag alas 10. Malapit na pala tayo matapos, Father. Napakabilis pala ng napakabilis itong ating oras, no? At meron pa ba tayong ibang tatalakayan? Siguro, ito na. Yung basic na talakay na natin. Siguro pagpapalalim na lang kapag meron na tayong guest talaga na ito talaga yung tukoy na ipinananawagan. So yan yung sigurong so balikan natin yan obviously sa susunod, no? Dahil ito ay ang hindi pagtatanggol sa ating soberanya ay isang forma ng betrayal ng ating national interest, no? So ang hindi pagtatanggol laban dito sa panghimasok ng China ay isang pagtaksil sa interes ng ating bayan. At siyempre ang interes ng ating bayan ay interes ng ating mamamayan. So yan ang siyempre ang ating dapat tanganan, no? Sa ating pag-usisa dito sa kalagayan o sa pangyayari dito sa West Philippine Sea, no? So, okay, so tungo na po tayo sa mga panawagan o update. Okay, so update muna tayo kasamang dates. Baka meron lalo na sa itong panahon. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina na November 2 ay araw ng mga kaluluwa. Yung dalawang grupo po na para sa mga desaparecidos ay pareho silang nagkaroon ng programa kaninang umaga sa Pilipinas.
Ang una po ay ang families of victims of involuntary disappearances of fine. Narito po ang kanilang pahayag dahil kanina nagkaroon sila ng online na discussion. Okay. Pahayag ng families of victims of involuntary disappearances sa araw ng mga kaluluwa sa pag-alaala sa diwa at buhay ng bawat biktima ng sapilitang pagwala. Sa paggunita sa araw ng mga kaluluwa, kasama sa ating inaalaala ay ang buhay at diwa ng mga minamahal nating desaparecidos. Sa araw na ito, ating binibigyang pugay ang kanilang mga pagsisakripisyo sa kanilang paghahangad at pagkilos tungo sa panlipunang pagbabago. Sa araw ding ito, ating kinikilala ang kanilang natatanging mga buhay upang magsilbi ang kanilang mga karanasan bilang inspirasyon na siyang magpapatuloy sa pagniningas ng ating paglalakbay tungo sa pagkamit sa katotohanan at katarungan para sa bawat biktima ng sapilitang pagwala. At kaugnay din naman po nito, yung grupo naman ng desaparecidos ay nagsama-sama sa bantayog ng mga bayani. Narito naman ang kanilang pahayag. Hindi kami titigil sa paghahanap. Nagtipon ng kaanak ng mga biktima ng enforced disappearances ngayong Nobyembre 2 sa bantayog ng mga bayani para sa pag-alala at panawagang ilitaw ang lahat ng desaparecidos. Ayon sa karapatan, 11 na ang dinukot ng mga pulis o militar na hindi pa rin inililitaw sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Ito ay sina Elgin Mongcal, Maria Elena Pamposa, Ariel Padyang, Renel de los Santos, Denald Laloy Mayalen, Lynn Grace Martulinas, Dexter Capuyan, ang aming anak na si Jean Rose Hamil de Jesus, Bea Lopez, Lee Sudario at Norman Ortiz. Kaya ito po yung dalawang malaking grupo ng pamilya ng mga desaparecidos. Lamang po. Okay, so, well, siyempre, Pwede pa kaya, Father Andres? oh, sige. Meron lang akong isang tula na iaalay sa mga desaparecidos. Okay, so, Kap Edu, pwede. Naalala ko lang. Tutulain ko po. Ang tulag ito po ay sinulat ko kaninang umaga. Ang titulo ay Araw ng Mga Kaluluwa. Saan ko hahanapin puntod kung saan nalibing? Bulaklak at kandila ay dadalhin upang sa iyo ialay man din. Walang katiyakan kung buhay pa rin, kung wala na, kay sakit namang tanggapin. Patuloy ang aking paninimdim, di alam ko ano pa ang dapat gawin. Sa pagdaan ng mga araw, waring kay dilim, umaasa na mayroon pang lilingunin. Kahit anino mo ay manganganinag din, dinadama kong ikaw ay buhay pa rin. Araw ngayon ng mga kaluluwa, ngunit ako hanggang ngayon ay nakaasa na ikaw ay hindi parte ng istatistika bilang ng pinaslang nakabaon na sa lupa. Ituro lamang nila kung nasaan ka. Pilit na huhukayin, uukulan ng pagpapala. Bulaklak at kandila, maiyahandog na, dasal ay para, kaluluwa ay mapayapa. Bilang isang ina, ako ay aasa pa. Habang buhay ako, hihintayin kita. Sana nga ay ligtas at buhay ka pa, o sa langit, doon, tatagpuin kita. Anak, nasaan ka? Para po sa anak namin. okay. Salamat. Nararamdaman ko yung hinagpis, no, ng isang ina, no, na umaasa, at siyempre tayong lahat ay umaasa na makita pa rin natin si Baso, si Dexter at lahat ng mga desaparecidos na kung saan sila yung mga biktima ng kawalan ng katarungan ng kasalubuyang rehimen ng Marcos, no. Baga, kung tutuusin natin, parang medyo hindi masyadong napakaraming narinig, pero kung tutuusin, ang dami pala talagang mga dinukot. Nabanggit mo nga kanina, 21 na ang ika nga sa tala mula sa karapatan. 11 yung hindi pa inililitaw at iba pa yung mga nakalista nung araw pa po. At saka hindi lang yan, kung ano pa yung mga iba't ibang mga organisasyon na handang ika nga o tumutulong sa ating mga abang na pinagkaitan din ng kawastuhan serbisyo, no, na mula sa ating pamahalaan, ay sila pa rin inaakusahan. No? So may mga iba-ibang organisasyon sa ngalan nitong anti-terrorism law. No? So yun ang isang medyo nakakatlungkot sa ating bansa na kung sino pa yung mga tumutulong at sila pa yung ika nga hinusgahan. So yun ang ating patuloy ng ating mga panalangin na sana ay mailitaw si Baso at ang kanyang mga kasama
Maasa pa rin naman tayo sa ng ating mga panalangin at hanggat wala tayong nabalitang hanggat wala tayong narinig na balitang ika nga, wala na sila, nawawala sila, pero at least umaasa pa rin tayo na may lilitaw, no? At siyempre ang katarungan ng Diyos ay siyempre ay hindi naman yan ipagkakait sa ating mga naniniwala sa Kanya. So, well, bago tayo magtapos, kasamang Gits, batiin muna natin ang ating mga nakikinig sa gabing ito, no? Siyempre na si Kasama Tony. Tony Lita po. Siyempre si Jean, asawa no? ko. Ang all-time partner na siyempre laging nakaalala. Taga-bulong po yan eh. Taga-bulong ko kapag may nakakalimutan akong word. Ayan, nakabantay. Ayos. So talagang yan, talagang may Si Ate Cresty. si Ate Cresty, si Vicky Severo, okay, Si Bishop Antonio. Ikaw po. Magandang gabi, no? So, tapos Si Nimpa. Nimpa, Sanigan, Si si Loida, Aslaw. si Ate Loida, no? So, siyempre, ito Loida. sila yung mga siyempre lagi nakasubaybay at maraming salamat sa pagsubaybay sa Ugnayan St. Papawid. Meron po Beth Pedernal. Parang ngayon ko lang siya na ano dito. Sister Beth yan. Sister Beth Pedernal ng Scalabrinian Sisters na dati rin Opo. ay Sister Beth po. nasa Yung Pilipinas. iba, hindi ko na nakikita. Meron pa ba po? Sino pa bang ibang hindi natin nabati? At siyempre, lahat ng mga hindi nag-comment dito pero nakikinig at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Panonoodin po ito ng mga taga-Pilipinas pag gising na sila. Precisely. At tuloy-tuloy naman ito makikita natin dahil naka-upload naman ito sa ating Facebook. At masubaybayan nyo pa rin. Kung hindi nyo nasundan ng simula, pwede nyo pa rin siyang balikan. Okay. So meron pa ba? Bakit po sa mga may kaarawan? Batiin ko na po ang Ate Donna po, birthday niya sa November 5. At saka si Edwin Reyes yata, pinapabati yung kanyang asawa. No, isang linggo binati niya eh. No? Oo. Edwin, kay Mrs. mo, happy birthday. Happy birthday sa iyong mahal sa buhay, sa iyong kabiyak. So, sa lahat ng mga nagdiriwan ng kailang karawan nitong buwan ng Oktubre at Nobyembre, so maligayang bati sa inyong lahat at sa harinawan kayo laging pagpalain ng Diyos at bigyan ng magandang kalusugan. Magpalitan ng kalendaryo, Nobyembre na. Oo nga, no? Ang bilis po. Pagkain ng buhay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 9, versikulo 26. Nanalangin ako kay Yahweh at sinabi, O Yahweh Panginoon, huwag mong puksain ang iyong sambayanan. Ang sarili mong ari-arian na tinubos mo sa iyong kadakilaan at inilabas mula sa Ehipto ng may malakas na kamay. Amen. At sa puntong ito, muli kaming nagpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang inyong lingkod, si Father Aris Miranda. At huwag kayong makalimot sa susunod na Webes, next week, subaybayan natin lagi ang Ugnayan St. Papawid. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Sulit Centeno de Jesus po dito sa Bologna at sa Pilipinas ay taga Bulacan. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi at magandang umaga. At nawa po ay patnubayan tayo lagi ng ating Panginoon at muli ating ipanalangin ang kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig.